follow-up vlogging activity. For your information, Starbucks yun. Starbucks. Entrance ng Robinson. Right side entrance, middle, front. Starbucks ang pangalan nun. Other entrance, left side, front, National Bookstore. Hindi ko nasabi kanina sa vlogging, Starbucks yun. Starbucks restaurant. Ayaw pumayag nung manager doon na ibablog ko yung third floor. Pero yung second floor, natapos ko na sa vlogging noong nakarang buwan. Kaya lang wala yung manager, linggo. Ay strict yung gwardiya. Mas strict yung gwardiya kaysa manager eh. Mas hambog yung gwardiya kaysa manager eh. Pinayagan nga ako nung nakarang linggo doon sa bagbag doon sa second floor. Pero ayaw ng gwardiya. Kaya babalik ako sa Wednesday. Kasi linggo ngayon wala yung manager. Hambog yung gwardiya. Masyadong mayabang. Mas mayabang pa kasi manager eh. Masyadong hambog. Feeling manager. Dapat hindi siya hambog. Hindi siya sumusunod. Hambog siya. Masyado siyang hambog. Sobra sa hambogan. Umayag nga yung manager eh. Kaya ako nag-vlog sa second floor. Nag-vlog ko lahat ng second floor. Yung tidaan ng cellphone doon. Pati yung mga electronics. Nag-vlog ko lahat yun nung nakaraang 2 linggo. Sa ano, yung second floor ng Robinson. Kaya bukas doon na lang ako sa SM. Masyadong hambog na Robinson na yan. Pag napasok ako sa department store na yan, isang items lang na-expire na yan, yung pagkain. Isang items lang makikita ko dyan na-expire. Sigurado. Makikilala sa buong, malalaman ng buong mundo yan. Pag binlag ko, isang items lang makita kong expire doon. Sa tunida nilang pagkain doon. Isang items lang nung hahanapin ko, yung expiring date, kahit 1 day expire ito. I-advertise ko yun. Magkaroon ng issue yan, Robinson na yan. Isang items lang makikita kong expire na yung mga ano doon, paninda. Isang items lang. Ano ko yun. Ipapaalam ko yun sa buong mundo. Robinson na yan, masyadong hambog yun eh. Nangita yun yung Robinson na yan. Yung lahat ng Filipino restaurant yan sa palibot, nasara lahat. Yung dating Redstone Malls, nasara lahat yung mga restaurant doon. Kaya napipilitan tuloy kumain ng hamburger yung mga tao. Kahit ayaw naman ng hamburger. Yung Robinson na yan, masyadong gahaman yan eh. Servisyo yan eh. Kawawa yung mga restaurant doon sa harapan niya. Lahat ng restaurant doon, Filipino restaurant, nagsara lahat yun. Puro hamburger na. Pipilitan ka kumain ng hamburger kahit ayaw mo ng hamburger, kakain ka. Ikutin ka na. Wala na yung mga restaurant doon eh. Yung kain ng Pilipino doon, mga kanin. Yung pagkain ng mga Pilipino doon, kanin, itong manok, hinihaw na bangos. Wala, puro hamburger na yung nandun. Pinag-aalis na yung nagtayo ang Robinson dyan. Mali. Ito naman mga uto-uto na government. Itong mga namamala sa gobyerno, no? Mga provincial government. Uto-uto naman, nababayaran. Tanggalin ba naman yung lahat ng department store doon sa palibot ng Robinson? Oh, gusto mong kumain ng kanin. Yung sa ano, wala na doon, wala na. Puro hamburger na doon. Donald, Chowking, Jollibee. Puro hamburger na doon. Chowking. Wala na yung mga pagkain Pilipino. Mayroon sa food court. Food court, mahal kasi umuupa yun sa Robinson. Yung mga kanihan, pinayagan ng mga opisyal na gobyerno dyan. Mali, dahil sa pera. Tuto, nauto sila ng mga insik. Kaya na, dominante ang insik ngayon. Yung Robinson na yan. Approximate 100 ang branches niyan sa buong Pilipinas. Ganon din ang SM. Kaya pag nagkagulo, wasakin lahat yan. Tulad nangyari sa Indonesia. Tarantado yan. Dapat yung mga insik na yan. Di ba dapat binibigyan ng ano yan? Kawawa yung mga Pilipino. Pag mayroon kang grocery, restaurant, tinabihan ka ng Robinson o SM, wala na. Magsara ka na. Pinapayagan ng mga government officials. Napapayaran yung mga government officials eh. Dapat hindi inaalis yung mga Filipino business sa palibot ng Robinson. Napapayaran yung mga government official. Ang balik sa Pilipinas, daming uto-uto ng mga government officials na babayaran. Uto-uto, babayaran ng mga may-ari ng malls. Isang items lang makikita ko sa Robinson na yan, na expire. Sigurado, i-advertise ko yan. Sabihin ko, nagtitinda kayo ng expire. Kaya yun ang priority ko doon. Tuklasin ko yung mga expiration na pagka isang items lang makita kong expire.
advertise ko yun sa buong mundo. Masyado hambog yung mga malls na yan eh. Insect na yan. Hayop na mga insect na yan. Illegal. Karamihan yung mga insect na yan. Illegal. Yung nakarang mga insect na yan. Mga illegal. Karamihan sa insect yan mayayaman. Illegal. Kaya pag nagkagulo dito, sigurado, wasakin yung mga insect na yan. Yung mga insect, mga bangko dyan. Metrobank. East-West, China Bank, Security Bank, SM, Robinson, Pure Gold, in-check yan. Kasi hindi magtigas-tigasan dito. In-check na yan. Mga ano lang yan eh. Mga ligaw lang na ano yan eh. Kung sa damo, mga ligaw na damo lang dito yan sa Pilipinas. Sinsulot sila. Maraming illegal. Ito naman uto-uto ng gobyerno, official na gobyerno. Uto-uto din, nababayaran. Alasin ba naman yung mga nakapaligid ng mga Filipino department stores? Inalis. Oras at tinabihan ka ng malls na mga check, Robinson o SM, sigurado magsasara ka. Sigurado. Mayari ka ng grocery, mayari ka ng malaking restaurant. Tinabihan ka ng yung malls na mag-aring check, wala ka na, magsara ka na. Kaya masyadong nakakaasar yung mga insect niyan. Ang dami nagsara mga may-ari ng mga Pilipino, mga kuwanan eh, mga restaurant, mga department stores. Sampol na lang sa Manila, sa buong Metro Manila. Pag tinabihan ka ng malls, kahit may-ari ka ng malaking grocery, restaurant na malaki, sigurado magsasara ka. Kasi nga, pinapayagan din ng mga uto-uto ng government officials. Yan ang mali sa Pilipinas. Maraming mali sa Pilipinas. Kasi yung magnanakaw sa gobyerno, bilyon-bilyon ang ninakaw sa blood control. Oh, hindi naman pinapatay. Dapat yung nga ganyan, heinous crime, pinapatay. Pilipinas lang ang hindi pumapatay ng mga heinous crime ha. Pilipinas lang. Kaya pinakamahirap ang Pilipinas sa mga miyembro ng bansa ng ASEAN. Pilipinas isa sa pinakamahirap. Kasi ang namamahala dito sa gobyerno natin, mga uto-uto, nababayaran. Kawawang Pilipinas. Nanakawan ng bilyon-bilyon, mga engineers, abogado dyan, senado. Oh, hindi naman naisa sa uli yung ninakaw na bilyon-bilyon na. Oh, dapat yan sinasauli. At saka patayin yan. Tari squad doon sa Rizal Park. Tangina yan. Namin naghihirap. Ay, nagugutom. Nagmamalimos doon sa Quiapo, sa underpass, nakatira, ilalim ng tulay. Oh, pero may mga bilyon sa nawawala. Ninakaw. Oh. Gobyernong yan. Buti pa, magpasakop na lang tayo sa Amerika. O sa Germany. Pilipinas, puro krakot. Nakaw dito, nakaw doon. Tatas na posisyon. Puro magnanakaw. Billions pa naman ang ninanakaw. Ayun na yan. Dapat niya pinapatay. Nakaw na, binubuhay pa. Kaya dami nagnanakaw kasi walang parusa. Hindi pinaparusahan. Pag mayaman ka, kaya mo bayaran ang batas. Kaya mo bayaran ang judge. Kaya mo bayaran ang judge. Kaya mo bayaran ng mga ano. May pera ka. Kawawa ang Pilipinas. Niluloko lang. Tuto. Government officials. Tuto. Nababayaran. Pilipinas. Priority ko bukas. Yung mga araw. Tutuklasin ko yung expired goods doon. Sa items lang makita kong expired doon sa mga malls na yan. I-advertise ko yata. Titinda kayo ng expired. Ano, malanang. Isip na yan. Nababayaran. Kawawa ang Pilipino. Nauuto. Nauuto na mga insect. Malano. Ano yun? Ay, iba yun. Lolo ko siya. Lolo ko yun. Kawawa ang Pilipinas. Iloloko lang ng mga mayayaman. Mayari ng mga malls. Sample na lang. Yan sa igig. Sample na lang sa igig. Sa igig, may bagong tayo doon, Pure Gold. Magbubukas ang Pure Gold igig sa April 22. Next week. Ano ngayon, 19? Tatlong araw lang magbubukas ng Pure Gold igig.
Pag nagbukas ng Pure Gold Igay, yung mga department store doon, groceries, magsasara yun. Tignan mo nung may... Mga department store, grocery stores. Kasi ang presyo ng Pure Gold, mga groceries, factory price. Oh, kung may-ari ka ng isang grocery sa Igay, sigurado magsasara ka. Kasi ang presyo ng Pure Gold, factory price. Kaya mas pipilitan ka magsara pag may-ari ka ng isang grocery store doon sa Igay. Kasi mga katarantaduhan yan. Dapat hindi pinapayagan yan. Grabe. Kawawa mga may-ari ng grocery sa Igay. Magsasara, mapipilitan sila magsara. Pag tinabihan ka ng Pure Gold, sigurado magsasara ka. Factory price sila eh. Ikaw, saan ka bibili? Sa Pure Gold ka rin bibili. Oh. Sino naman ang bibili sa'yo? Mas mataas ang presyo mo sa Pure Gold. Akala nyo ba? Maloloko nyo ako? Kawawang Pilipino. Kung wala sanang nauto ng mga government officials. Hindi na sa... Kaso, wala aming uto-uto. Nababayaran. Hindi na present ngayon sa online class. Kahit mga taga-BIR, nababayaran. Ang dami ang collecting taxes, marami. Government na yan. Mga unang mga abogado noong araw, mga bobo, abogado, konstitusyon, dapat noon, revise yung konstitusyon na yan. Walang death penalty sa Pilipinas. Kaya yung magnanakaw, hindi pinapatay. Kaya, ang daming magnanakaw, walang parusa eh. Nakaw ka ng milyon, bilyon, walang parusa. Ano yung heinous crime na yan? Sa flood control, oh, buhay pa. Dapat yan, hindi na binubuhay. Ayan, wala. Binubuhay yan.